Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review. At eto nga mga kababayan, kapapasok lang, grabe to. Ex-PDEA Agent Morales nilabas lahat ng baho ni Jinggoy Estrada. Senator Bato na shock. Yan mga kababayan ang ating alamin. Mula po rito kay Banat News Updates, nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Grabe po yung direktang paninira kay Morales mula po kay Jinggoy, indirectly si Chis Escudero, directly si Senate President, pati po yung Senate President nakikisama eh. At yung intention nila, hindi na po nila lahat ng senador kanina, yung tatlo na nabanggit ko, si Chis, si Jinggoy at saka yung Senate President, iisa po yung himig nila, no? Tigilan na tong investigasyon na to. Kung bakit po nila pinatitigil, hindi alam natin kung bakit nila pinatitigil. May nasasaktan. Umamin naman si Senate President. Alam natin na nakakasakit yung nangyayaring ito. Pero wala tayong magagawa. Truth hurts. Di po ba? Ang katotohanan ay masakit. Ito no, may mali dito sa mga senador. Sa tatlong sinabi ko, Chis Escudero, sila yung pinakamasigasig, no? Senate President Subiri at si Jinggoy Estrada. Silang tatlo yung pinakamasigasig na mapatigil na yung investigasyon. Sa sari-sari nila. Siyempre si Chis, mukhang dinadaan tayo sa talino, sa husay ng mga pananalita, no? Pero yun pa rin yun eh. In the long run, gusto niya pa rin ma-shorten na, tapusin na to, wag nang isa lang. Kung bakit po ayaw isa lang si Ochoa, kung bakit ayaw isa lang si Kumar, sino pa ba hindi nasasalang? Tsaka tong mga umaamin na nagsisinungaling, si Picoy, hindi ko po maintindihan. Then mga kababayan, speaking of Picoy, no? Itong si Santiago. Kayo po ba mga kababayan naniniwala na imahinasyon niya lang daw, no? Yung kanyang mga sinabi dito kaya sa kaibigan ni Morales, no? Naniniwala po ba kayo na out of the blue, mga kababayan, ay nasabi niya lahat ng yon at napanood niya lang daw sa YouTube yung mga pangalan, no? Na Lam at Kumar, mga kababayan. Naniniwala po ba kayo? Or eto, opinion lang po ito mga kababayan ha. Or si Picoy talaga ang jokebox king mga kababayan at hindi po si Morales. Diba? Kasi kung pagbabasihan po natin yung mga sinasabi nila, no? Mas mas jokebox king nga talaga itong si Picoy. Kasi biruin mo mga kababayan, imahinasyon niya lang, 'di ba? So, parang may narinig din ako. 'Di ba? Yung about sa agreement, 'di ba? Naalala niyo po ba yung about sa gentleman's agreement, 'di ba? Naglabas din po ng statement yung administrasyon, 'di ba? Na it's just an imaginary. Ano ba 'yan? Basta about imagination din 'yun eh. Parang nagtutugma talaga mga kababayan, 'di ba? Imahinasyon lang yung gentleman's agreement. Ito si Picoy, imahinasyon din eh. Maraming nagko-comment nga ng mga ka-review natin, no? Na baka bangag din itong si Picoy, no? Di ba sinabi ni Picoy na hindi siya magaling talaga magsalita or bihasa magsalita sa maraming tao. May nag-comment po dyan mga kababayan na ang sabi, baka sanay si Picoy mag-isang magsalita. Abay, bangag nga. Yan, no? Tsaka, grabe, no? Ito po yung mukha ng mga politiko natin.
yung mukha po ng politiko natin, hindi na po to simpleng grandstanding yung ginagawa ni Jinggoy. No? Talagang outright na gusto niyang sirain yung pagkatao ni Morales. Wala na pong Eto lang no eto kasi kagabi po nanood po ako sa YouTube mga kabayan, no, sa iba't ibang channel, no, at napuntahan ko po yung channel po ni yumaong Senator Miriam Santiago. I don't know kung sa kanila ba yon talaga or ginawa lang mga kababayan. Ako, panoorin nyo po mga karibin natin at talagang talaga pong maiko-compare nyo talaga, no, yung pagkakaiba ng mga senador ngayon at senador noon. Yung mga senador noon nakikita ko nandyan rin ngayon pero parang wala silang nakuha doon kay Senator Miriam Santiago, no? Iba po kasi nandyan po sila para gumamit, no, ng mga batas. Pero sa palagay niyo po ba yung nangyayari ngayon dito sa Senado ngayon, no, ng mga investigasyon, gumagamit ba sila ng mga batas, no? May nagagawa ba sila ng mga batas? Di ba? Kasi puro ano lang di ba? Instead na protektahan din yung maging patas lang sana kay Morales. Kasi biruin mo pag yung tinatanong ay yung against kay Morales, napakaano ng mga boses ng mga ito. Yun naman talaga Hindi po siya nagkukunwari. Pero gusto ko siya. Kasi at least, hindi na tayo manghula. Walang bahid ng pagkukunwari. Ang punto ni Jinggoy, walang kredibilidad. Walang kredibilidad ito si Morales. No? Kaya, hindi dapat paniwalaan. Diba? Yun yung pinakapunto ni Kaya lang, nasobrahan si Jinggoy. Iniinsulto niya si Morales, hindi sa mga pagsisinungaling. No? Kasi pwede yun Madalas na ako nakakanood noon. Sa galing ng mga senador noon, napapalabas nila nagsisinungaling yung mga star witness pa nga. O resource person. Okay. Resource speaker. So sa madaling salita, mga kapatid, hindi ipinapahiya ni Jinggoy Estrada si Morales dahil pinalalabas niya na sinungaling. Hindi. Pinapahiya niya, tinatanggal niya yung kredibilidad ni Morales sa pagpapakita na ito ay tadtad ng kaso. Ang problema, no? Ang problema po, bineltahan siya ni Morales Ako po, kaso pa lang. Kayo convicted na kayo Tapos napikon siya. Hindi kaso ko ang nakasalang dito, yung kaso mo. Di ba? Napakasimple po nun. Ito nga mga kabayan, nasaan ba talaga ang bigat dito? Nasaan po ba talaga yung bigat? I mean yung kung kaso lang naman ang pinag-uusapan at credibility, di ba? O kasi chine-check niya po yung credibility ni ni Morales. Si Morales na testigo, iniimbestigahan nila. Samantalang po siya, dapat mas credible po yung nag-iimbestiga kaysa doon sa iniimbestigahan, di ba? Kasi paano ka makakapag-imbestiga ng maayos, mga kababayan? Di ba? Kung ikaw mismo ay convicted, di ba? Well, anyway, sabi nga ni Senator Miriam Santiago doon sa napanood kong okay lang mag kayo diyan, mag sigawan o something na magpahayag ng inyong nararamdaman. Kasi ang sa katapos-tapusan naman, taong bayan pa rin ang magiging husgado, no? Or jury ng inyong mga pinagsasabi kung totoo ba yan o hindi.
kung sino bang mas credible at sino ang hindi. Taong bayan pa rin po ang magdedesisyon kasi hindi naman rin kayo dyan korte eh. Bakit ba kayo nandyan? Para po ipakita sa taong bayan, no? Ang inyong mga gagawing batas, ang paggamit ninyo ng mga batas, dyan sana sa Senado, no? O taong bayan po ang husga. Dahil hindi kayo ang huhusga dyan sa sa Senado, taong bayan pa rin po. Diba? O, kasi napapanood po kayo, diba? Sa social media, sa lahat po ng media platforms. Yung mga nagko-cover lang ha. O, sana ayusin nyo kasi ewan ko, kung may plano pa kayong tumakbo, edi, ba, ayusin nyo yung pagtatanong ninyo, hindi yung diretsahang accusation. Hindi effective yung paninira ni Jinggoy kasi yung literal niya literal niyang pinasasama, no? Yung hindi po yung mga sinasabi ni Morales yung question niya. Hindi yung credibility ng mga pinipresent na argumento ni Morales. Kung hindi yung pagkatao ni Morales, ang problema ni Jinggoy, tama si Morales, convicted siya. At hindi niya naisip na kayang sabihin yun. Kasi nasanay sila na pag ginanon yung mga senador, kinokontempt. Diba? Natatandaan nyo. Yung kung si Tulfo nga nariyan, si Tulfo nga, ganito lang yung Akala ko ba gusto nyong lie detector test, tapos ngayon ayaw nyo na. Ipakontempt mo yan. Diba? Ganun lang si Tulfo eh. Kaya akala niya makakalusot yung mga ganyang gimmick na sirain yung pagkatao nito. Kaso hindi niya naisip na tamang may kaso to si Morales. Katulad lang din ng may kaso yung chairman. Katulad lang din ng marami sa witness may mga kaso. Ano ba pagkakaiba nyo? Ang pagkakaiba nila, ikaw lang yung convicted doon. Ay hindi, yung si Picoy. Senator Bato nga, aminado rin na maraming kaso nung pulis pa siya, di ba mga kababayan? So, ano bang problema dito ni Senator Jinggoy sa mga kaso ni Morales? Kung credibility lang naman ang pag-uusapan ni Senator Jinggoy dyan, bakit di muna niya unahin yung mga kabaro niyang senador kung may mga kaso rin ba o wala, no? Para patas. Kasi hinahanapan niya ng kredibilidad si Morales. O paano sila? Sila yung mag-iimbestiga. Yung iniimbestiga nila, okay lang na kalkalin yung mga kaso. Pero yung mga nag-iimbestiga, mga kababayan, okay lang na hindi na malaman ng taong bayan yung mga kaso nila. Diba? Kasi alams na. Yung si Picoy, convicted din. Di ba? Umamin siya convicted. Kaya ang hirap. Ang pupay. Binabawian ako ng mga katropa ng mga insekto na patay ko. Kaya ang hirap nung sirain ni Jinggoy, magaling si Morales. Alam niyo po, dalawa lang yan. Professional liar si Morales o nagsasabi ng totoo. Di ba? Kung ganun ka kagaling, no? Is either professional liar ka o nagsasabi ka ng totoo. At marami po sa mga kababayan natin naniniwala na nagsasabi siya ng totoo. Okay, bakit palpak itong mga to, yung mga senador? Nagulat ako. Alam ko yan si Chis eh. Alam ko yan, mapeke yan eh. Magaling magsasalita pero alam mo na intensyon. Last hearing pa lang, gusto niya ng gusto niya ng i-focus. Pwede naman po talaga yung ginagawa ni Senator Bato. Di po ba? Kung nang gusto ninyong katotohanan, ano man yung lumabas doon, hindi mo po pwedeng, teka muna. Huwag natin pag-usapan yan. Ngayon lang po ako nakakita. Ito tatama natin ha. Bakit po ang gusto nila i-focus lang dito? Marami kasing binubunyag si Morales eh. At lahat yan ay sinasakyan ni Bato. Kasi kay Bato, nakukuha ko yung punto ni Bato eh. Alamin natin yung katotohanan. Hindi po pwedeng kayo lang ang atake sa amin sa ICC. Hindi po pwede. Alam niyo, bata ni Duterte yan. Baka nakakalimot kayo. Baka. So
yan mga kababayan, gusto na ngang ipatigil, no? Ni Senate President at saka nung ibang mga senador, Jesus Escudero at Jinggoy Estrada. Itong Senate hearing patungkol po dito sa PDEA leaks. Kasi nga po nagkakapersonalan na. Nako, kung parang hindi pala kayo mga professional diyan kung baga nagkakapersonalan na kayo, hindi ba? Oh, hindi po kayo binoto ng taong bayan, mga kababayan, para personalan diyan. Oh, sino ba talagang nangunang magmemersonal? Ha? Oh, yung may napanood din ako kanina yung statement ni Senator Amy Marcos na baka nga rin nagkakapersonalan na kasi matindi na ang pressure, no, ng Duterte at Marcos. So, walang hiya. Awayan ninyong dalawang pamilya in the politics. Isasalin niyo buong bansa. Mga kababayan, di ba? Pero magtrabaho muna sila. Trabaho lang. Trabaho muna kayo. Hindi pa naman end yung ninyo, term, di ba? Tsaka maganda nga ito, makabawi. Balay nyo, makabawi pa kayo sa mga susunod na taon, di ba? Bumaba na yung mga presyo ng bilihin at di matutuwa ang taong bayan, di ba? Personalan na daw, kaya ipapatigil na. Sa palagay nyo mga kababayan, dapat bang itigil itong hearing sa PDEA leaks? Ha? Or dapat ituloy para malaman talaga ang totoo? Kasi pag itigil ito mga kababayan, hindi natin malalaman yung totoo. Kung diba, si Senator Bato kasi naniniwala na totoo nga yung yung dokumentong yon, no? Wala tayong magagawa kung naniniwala si Senator Bato kasi isa yun sa kanyang di ba? Paniniwala. Ngayon ang taong bayan sa taong bayan, di ba? Sa taong bayan naman mga kababayan, kasi yung taong bayan ang jury dito di ba? Ang magja-judge sa mga ito. Depende po 'yun, 'di ba? Kung sa side ka, dito ka sa side. Malamang sa malamang kaya Morales ka kakampi. Kung doon ka naman sa side ng mga convicted, malamang sa malamang masasaktan ka, 'di ba? Sa mga sinasabi ng mga ilang vloggers. Ilan lang kasi kukonti mo lang naman. 'Di ba? Wala na yung mga kababayan, lahat naman po tayo may kanya-kanyang opinion at reaksyon. I-comment na lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong pong opinion patungkol po sa video nito. Right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan, maraming salamat po.